Tayo'y magpasalamat sa Diyos sa umagang ito. Salamat po na tayo magkakasamang muli at upang tayo magpumustahan, magpaalalahanan, aral ng salita ng ating Panginoon. Salamat po na thank you, Jebes. Salamat po na ang Diyos ay laging sumasa atin at siya po ang laging gabay natin. Tayo po ay laging nagpapasalamat sa mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak, mga kamag-anak diyan sa Batangas, sa Mindoro, church members sa Batangas, dito sa church, mga kaibigan sa US, kahit nga sa Saudi. Salamat sa mga nanonood, sa kaibigan natin sa Bukang Liwayway, at sa lahat ng mga kaibigan po natin na nakakapanood. Nakaka-encourage po na yung iba ay hindi lang nagha-heart, nag-share pa. So, katulad po ng lagi nating sinasabi, kung ito sa tingin po ninyo ay nakakatulong, ay share po natin upang mapaalalahanan yung ating mga ma-encourage, yung ating mga kaibigan, mga kamag-anak. At sa ating pong paksa na pinag-uusapan ay pinagpapatuloy po natin ang trusting God in difficult times. No? Lahat po tayo dumadaan sa kahirapan ng kalagayan. Maaring sa kalusugan, katulad po nung naranasan namin nung third week of January. Nakadaan po tayo sa mahirap na kalagayan ng relasyon, sa mahal sa buhay. Nakaranas tayo ng mahirap na kalagayan sa pinansyal. Pero sa mga ganun pong kalagayan, ano ang ating ginagawa? Paano natin ipinapractice yung lalong pagtitiwala sa ating Panginoon? Ano po? Yung si Eliezer na alipin ni Abraham ay atin pong pinag-usapan nung linggo. At nung Lunes naman ay ating tinalaka yung unang ginawa niya habang siya ay nagtitiwala sa Diyos. At ang kanyang ginawa, nag-submit sa kanyang amo. Ngayon naman po ay ating pag-uusapan yung supplication. So, submission, supplication, or pagpapasakop, pananalangin o pagdadasal. No? Katulad na sabi ko kanina, sa mga hindi magandang sitwasyon ng iyong buhay, kailan mo isinasagawa ang pananalangin at pagdadasal? Ano, minsan po kasi nangyayari sa atin, ang dasal o ang Diyos ay last solution na lang. Di ba? Naalala ko yung isang kwento na yung manok daw ay danas po namin, pagkalaki ka sa bukid Yung manok daw, yung inahing manok ay habulin mo at tatakbo yan, paikot-ikot, sa silong ng bahay, tatakbo. Tapos, pagka na-corner mo na, saka palang lilipad. Ang iniisip natin doon, kung sa simula pa lang ay lumipad na siya, so hindi na siya napagod. So, may mga pagkakataon na kailangan po natin na kaagad ay ang Diyos ang lapitan, Diyos ang ating tawagan, upang alam ko ninyo may mga tao, at kahit ako rin, hindi pa tumutugon ang Diyos sa panalangin, na nasabi mo pa lang sa Diyos yung iyong kabigatan, gumagaan Wala pa pong solusyon. Hindi pa nangyayari yung desire ng puso natin at hinihingi sa panalangin. Pero yung ating na-express na, naihiga na sa Diyos, ay gumagaan na, di po ba? So, itong si Eliezer ay siya po ay nanalangin. Nanalangin siya sa Panginoon. Nanalangin siya sa Diyos ni Abraham. Siya po ay tumawag. At nais ko pong basahin yung kanyang dasal, Ang sabi po doon sa verse 24 ng 12 ng chapter 24, siya ay nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad, tuparin po ninyo ang inyong pangako. So, ang kanya pong panalangin ay tagumpay at kanyang hangarin ay pagtupad dun sa pangako na kanyang pinangahawakan.
Mga kapatid, kapag tayo mananalangin, di po ba hinihingi natin ay tagumpay? Ano? At di po ba kapag tayo nanalangin ay inaalaala natin yung mga pangako ng Diyos? Mga kaibigan, naalala ko lang kagabi sa aming Bible study, may mga pagkakataon at hindi lang pagkakataon, karaniwan, kapag ang Kristiyano ay nananalangin o nagdadasal, ay humihingi lang ng bagay, yung desire ng puso. Pero alam po ba natin, mga kapatid, na ang pananalangin ay hindi lamang paghingi, not only asking for something, but we are just enjoying our relationship with God. Ano? So, ibig sabihin, ang pananalangin at pagdadasal ay atin lang ipinapractice, ating ini-enjoy yung ating kaugnayan sa Diyos. Hindi dahil tayo humihingi lamang. Ano? So, sana po sa ating pagharap sa kahirapan ng sitwasyon, tayo ay nananalangin. Katulad ni Eleazar na nakatulong ni Abraham, siya ay nagdasal. Doon sa mahirap na sitwasyon, katulad ng pinag-usapan natin last time, mahirap po yung sitwasyon na kanyang pinagdaanan. Isipin po ninyo na siya ang pipili na mapapangasawa ng kanyang amo. Mas maganda pa nangyayari, posible pa, ay yung amo ang namimili na mapapangasawa ng kanyang katulong. Ay baliktad po dito. Ang pinahanap ng asawa ng amo, yung kanyang katulong. Hindi ganun kadali yung kanyang sitwasyon. Pero sa ganung pagkakataon, sa mahirap na pagkakataon ganon, siya po ay nag-submit at siya po ay nanalangin sa Diyos. At alam po natin na ang Diyos na kanyang dinalanginan ay tumugon. Ano? Sa totoo lang po, sa maraming mga Christian, ay yung topic ng pananalangin ay napaka-rampant na, karaniwan na. Ano po, lagi nang pinag-uusapan, marami na tayong alam. Pero gusto ko lang pong sabihin sa nagtataka ka kung bakit mahaba na yung minutes ng pagla-live. Hindi ko alam kung nagkamali yung anak ko. Pero ang pinakamahalaga, katulad ng narinig ko sa isang author, marami tayong alam tungkol sa panalangin, marami tayong nababasa tungkol sa panalangin, pero ang tanong, nananalangin ba tayo? Di po ba? Sa totoo lang po, sa ating mga iglesia dito, lalo na ngayon na COVID na, nasa bahay na, ang tanong, excuse me, nananalangin kaya ang mga tao, nagdadasal, na kaya nagdadasal ay humihingi ng tulong, or kaya nagdadasal ay nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan sa kanyang Ama sa Langit. Ano po ba doon sa dalawang yon? Dapat ay ang unang dahilan natin ng pagdadasal ay pakikipag-ulayaw, pakikipag-usap sa ating Ama sa Langit. Pangalawa pa lamang yung tayo'y humihingi. At alam po ninyo, kapag alam ng ating Ama sa Langit na tayo'y nagmamahal sa Kanya, sino naman siya para hindi ibigay sa atin yung hinihingi ng ating puso, at sino naman siya para kontrolin yung pagpapala? Kaya lamang po, ang lagi kong sinasabi, ang problema sa ating marami sa atin, nakatingin tayo sa blessing. Blessing lahat, pero hindi sa blessor. Lagi po nating ipinagdidiinan sa mensahe ng umaga, relationship. Relationship sa Diyos, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa-tao. Christianity is all about relationship. So, tayo po nananalangin dahil sa ating kaugnayan sa Diyos. Alam po ninyo, itong sa ating pagtatapos, itong si Eliezer na katulong ni Abraham, ay nanalangin. Binanggit pa nga po sa kanyang dasal na, Panginoon ng aking, kayo Yahweh na Diyos ng aking Panginoong si Abraham. Kumbaga, parang nahihiya pa siyang idirekta siya. Pero, alam po ba niyo yung panahon ni Eliezer at panahon ni Abraham ay, kung tutusin, sabi nga ng mga scholar at mga theologians, mas malapit pa tayo ngayon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ginawang anak ng Diyos. So, ang isang anak na maayos ang kaugnayan sa kanyang magulang ay walang anumang iisipin tuwing makikipag-usap, tuwing hihingi sa kanyang ama. Bakit? Maganda ang kaugnayan at relasyon. Ngayon, ranas natin, tayo mga magulang o tayo yung mga anak, kung tayo may nagawang kasalanan, halimbawa tayo hingi sa ating tatay, nahiya talaga tayong lumapit. Guilty kasi. Ano? Pero kung maayos yung kaugnayan natin sa Diyos, na ating Ama sa Langit,
tuloy po ay tayo ay lalapit at makikipag-usap sa Kanya hindi lamang pag may kailangan. Yun ang nakakalungkot. Maraming tao, maraming Kristiyano, tayo po ay tumatawag lang sa Diyos pag may problema. Pag may bad situation, pag may difficult situation. Kaya nga po yung ating pinag-uusapan ngayon, trusting God in difficult situation. So, si Eliezer na katulong servant ni Abraham, nanalangin siya sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. At sa palagay ko po ay ini-enjoy din niya ang kanyang personal na ugnayan sa Diyos na ito, na kanyang namana, na kanyang natutunan sa kanyang Panginoon. Nakakatuwa naman itong si Abraham at kanya pong naipasa ang kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang katulong. Ang karaniwan po ay pinapasa sa mga anak, mga asawa, pero ito hanggang sa katulong. Ano? Minsan ay mahirap mangyari ito. Ano? Pero ganun, kaya si Abraham po ay talagang pinagpala ng Diyos sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Okay, so itong si Eliezer, in times of difficult time, he has the submission and nagkaroon siya ng supplication, tumawag sa Diyos, nagpasakop, tumawag sa Diyos, nanalangin, humingi ng tulong sa Diyos, at ngayon po naman ay ating medyo dinagdagan, hindi po tayo humihingi ng tulong, hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos dahil tayo may kailangan lang. Ini-encourage po natin na makipag-usap ka sa Diyos, kahit magkukwento ka lang ng nangyari sa maghapon. Makikipag-usap ka sa Diyos, salamat po Panginoon. Sa mga blessing, di ba? Nagpapasalamat tayo. Kasi ang laman nga nung panalangin natin ay, di ba yung acts? Ano yung acts ay adoration, confession, supplication, and thanksgiving. Huwag po nawaan na ating mga dasal ay puro lang supplication. Okay? So magandang umaga pong muli sa ating lahat at salamat po sa mga kasama ko ngayong sa umagang ito at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Ang nakikita ko po ay si Judith, si Sister Miley, si Sister Beth, si Atinida Castillo, si Ma'am Hana, salamat po. Si Atinida Castelo, parang Castillo at Castelo. So pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Alam ko po na may mga hindi nag-message, sabi ni Mabel, kapag hindi may message, nakikinig din po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at manalangin po tayo sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa akin, sa aming lahat, sa buhay ng alipin ni Abraham na si Eliezer. In times of situation, in times of trouble, in times of difficulty, in times of problem, nakuha niyang mag-submit sa kanyang amo, nakuha niyang mag-submit sa inyo at sa inyong kalooban, at siya po ay nag-supplicate, siya po ay nanalangin. Panginoon, tulungan po ninyo kami ng aming pananalangin na hindi lamang paghingi ng isang bagay, kundi kami nakikipag-usap at nananalangin sa inyo dahil kami nagmamahal sa inyo at mahal po ninyo kami at ini-enjoy lamang namin ang aming relasyon sa inyo. Kami po sana ay nakafocus sa blessor, and then dahil doon kung nakita ninyo na mahal namin kayo, inyo pong ibubuhos naman po ang mga pagpapala na nakailangan ng inyong mga anak. Marami pong salamat sa mga kapatid na nakikinig at kasama ko ngayon. Panginoon, nalalaman po ninyo ang kanilang naisin, ang desire ng kanilang puso. Panginoon, maging malapit po kayo. Maaring ang kanilang kabigatan ay sa relasyon, sa pamilya, tulungan mo sila na makipag-ayos, bigyan ng lakas ng loob, at magpatawad at humingi ng tawad. Maari naman pong sa pera, Panginoon, tulungan mo sila at iparanas na kayong Jehovah Jireh. Kung kayo po, kung sila naman ay may nararanasang karamdaman, Panginoon, kung kinakailangan gamitin po yung gamot at doktor, Panginoon, tulungan mo sila. Pero ako po'y naniniwala na kaya rin ninyong magpagaling kahit sa tubig lang na aming iniinom. Panginoon, gabayan mo at pagpalain ng mga kasama ko ngayon at ang mga mahal nila sa buhay, ang aming iglesia, mga kapatiran, mga kamag-anak, mga kaibigan. Panginoon, salamat po sa buhay nila. Inyo pong samahan sila. At maging ang bansang ito, gabayan po ninyo ang aming pamahalaan. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po at pagpalain tayo ng Panginoon. Magpangipangita po muli tayo sa Friday. Marami pong salamat.